May hawak pa ba kayong Ethereum ngayong taon? O kaya na may iniisip nyong bumili habang mababa pa ang presyo? Aba, may mga mahalagang sinyalis tayong kailangang bantayan, lalo na kung tayo ay active na crypto traders o investors dito sa Pilipinas. Ngayong taong 2025, si Ethereum ay tila unti-unting bumabangon mula sa matagal na kanyang pagtulog, habang si Bitcoin naman ay lumipad na at halos lumampas na sa $100,000 na presyo. Si Ethereum naman ay tila medyo nahuhuli sa momentum. Pero teka, huwag po tayong basta-basta mawalan ng tiwala kay Ethereum. Ayon po sa mga eksperto ay meron pa rin po itong long-term potential at may tatlong bear market clues na dapat po nating malaman para makapagdesisyon po tayo ng maayos. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ang pinakauna po rito ay ang tahimik pero hawak pa rin ng mga whales si Ethereum. Yan, mga ka-crypto, alam nyo ba na kahit mabagal ang paggalaw ng presyo ni Ethereum, hindi pa rin ito binebenta ng mga tinatawag nating crypto whales. Yan, sino nga ba sila? Ang mga whales ay yung malalaking investors or traders na may hawak ng napakalaking volume ng isang coin, at sa kasong ito ay si Ethereum. Ayon po sa isang analyst na si Ted, may isang whale na bumili ng higit 100 million point 2 ETH sa loob lamang ng 6 na oras. Oo, tama po ang narinig ninyo. 100 million na Ethereum po yan. Ibig sabihin, kahit hindi po masyadong impressive ang galaw ng presyo, may mga bigatin pa rin na naniniwalang may future si Ethereum. Hindi rin nila ito basta-basta binibenta. Hindi sila nagdadump ng ETH kahit na bearish pa rin ang market sa kabuuan. Kaya kung sila mismo ay nag-hold, hindi ibig sabihin nito ay may nakikita silang potensyal sa hinaharap. Ayan, pangalawa ay may ginagawang pagbabago si Ethereum sa kanyang network. Alam nyo ba na patuloy pa rin ang development sa loob mismo ng Ethereum network? Hindi po natutulog ang team nito at lalong hindi po nagpapabaya si Ginong Vitalik Buterin. Siya po ang co-founder ni Ethereum. Ngayon pong taong 2025 ay isinusulong na nila ang bagong upgrade na tinatawag pong EIP 7983. Ngayon ay ano naman ito? Sa simpleng paliwanag, layunin po nitong pababain ang paggamit ng gas fees sa kada transaction at palakasin ang network security. Halimbawa, sa proposal na ito, ililimita ang gas usage sa 16.77 million kada transaction. At bakit? Ito ay para mapigilan ang mga tinatawag na DOS or Denial of Service attacks. Ibig sabihin, mas protektado na ang buong network laban sa overload o malicious activities. Hindi po ito basta-basta upgrade lamang. Isa po itong sinyalis na pinapahalagan pa rin ni Ethereum ang kanyang mga investors at saka users. Mas matatag na network equals mas mataas na tiwala mula sa publiko. Yan, pangatlo ay ang massive developer ecosystem. Yan, bakit po mahalaga ang developer ecosystem ni Ethereum? Isa po sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi dapat baliwalain si Ethereum ay dahil sa kanyang developer ecosystem. Kung iisipin natin, si Ethereum ay parang lungsod na puno ng negosyo. Nandyan ang mga dApps, smart contracts, NFT projects, DeFi apps at marami pang iba. Hindi lang basta coin si Ethereum. Isa itong buong platform na ginagamit ng libo-libong developers sa buong mundo. At ayon po sa Grayscale, isang malaking crypto investment firm, may bagong pag-asa si Ethereum dahil sa mga pagbabago sa pulisiya sa Amerika. Ayan, narinig na po ba ninyo ang tinatawag na Genius Act? Isa po itong panukalang batas na maaring magbigay linaw sa paggamit ng mga stable coins at pwedeng maghikayat ng mas maraming investments papunta kay Ethereum. Sa madaling salita, habang lumilitaw po ang mga batas tungkol sa crypto, lalong lumalakas ang position po ni Ethereum sa global market. Ayan. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito
para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Kung ikaw po ay isang long-term holder ni Ethereum, ay magandang balita ito. Ipinapakita ng tatlong clues na ito na hindi pa patay si Ethereum. Oo, medyo tahimik siya ngayon at hindi kasing explosive ng ibang coins gaya ni Bitcoin. Pero sa ilalim po ng surface ay marami pa ring aktibidad. Kung ikaw naman ay naghahanap po ng entry point or tamang timing para bumili, baka ito na yon. Ang presyong hindi pa tumataas ng sobra ay isang magandang oportunidad. Lalo na kung naniniwala po tayo sa technology ni Ethereum at sa mga upgrade na kanilang ginagawa. Pero tandaan po natin, do your own research pa rin. Wala pong guaranteed sa crypto. Pero kung susundin natin ang kilos ng mga whales, ang mga network upgrades at ang lakas ng developer ecosystem, may magandang dahilan para maging positibo ang pananaw natin kay Ethereum. Ayan. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, si Ethereum po ay parang isang matandang mandirigma na tahimik pero matatag. Hindi po siya kasing ingay ni Bitcoin pero matibay ang kanyang pundasyon. Yung tipong habang ang iba ay abala sa hype, si Ethereum po ay abala sa pag-aayos ng kanyang bahay. Mabagal man ang kanyang takbo ngayon pero sa hinarap, pwedeng siya pa rin ang isa sa pinaka-importanting blockchain platforms sa buong mundo. Hindi po siya ang tipo ng crypto na pump and dump. Isa po siya sa mga haligi ng mundo ng crypto. Kaya kung meron kang hawak dyan na Ethereum, huwag mong basta-basta bitawan. At kung wala ka pa, tanungin mo ang sarili mo. Handa ka bang maghintay at magtiwala sa isang platform na pangmatagalan? At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.